Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ayan, isang magandang araw po sa bawat isa sa atin. At po muli si Brother Paul Lito Jose, pastor po din sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong pagkakataon muli at kalakasan upang makapagdaos po ng ating pag-aaral po ngayong araw na ito. Itong mga nakaraang linggo ay especially trying po para sa akin and sa aking pamilya. At kami po ay nagpapasalamat sa mga kapatiran, mga mahal sa buhay na patuloy na nananalangin para sa amin, and we would like to still covet your prayers para sa aming family. At meron pa hong ilang panahon kami sa quarantine, so nawa ay pakisama ho kami sa panalangin na magtuloy-tuloy ang recovery, lalo na ng aming anak ko na si Timmy. So thank you sa mga nagpe-pray, sa mga nangangamusta. So napakadami pong mga kapatiran, and isa ho sa mga nakita namin ay yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga nagmamahal na kapatiran at mga mahal sa buhay. At yun ho ay tunay na malaking encouragement at biyaya ho ng Panginoon sa atin. So Lord willing, susubukan ho natin magturo ngayon. At nung tinatansya-tansya ko yung akin hong kalusugan ay mukha namang kaya. So nawa ay sustentuhan tayo ng Panginoon sa bagay po na ito. Ilang mga announcements po muna bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, and I am excited, and ako ho ay doon yung atin hong enthusiasm sa atin hong paksa ngayong gabi. Hindi dahil favorite topic ko ito, o hindi ito ho ay isang napakahalaga na pag-aaral tungkol ho sa atin hong kaligtasan, lalo na itong punto na ito na atin ng pag-aaralan. So please stay put, and if you can also share or tag others or shout out, sabi nga nung isa ay upang sila ho makasama natin sa pag-aaral ho ngayon, yun ho ay magiging malaking blessing. So again, ilang mga reminders and announcements. Lord willing, ang atin hong gawain sa Sunday ay magpapatuloy. So please do wait for announcements. Ang atin hong kapatid na si Brother Daryl ay mayroong family na lakad. So nailakad yung kanilang pamilya, so hindi natin sila makakasama. Last Sunday siya ang naglingkod ng salita ng Diyos sa atin. So no, Lord willing, this coming Sunday ay ako ho. So that means hindi pwede ang ibang tao dito sa church because of our situation. So ang gagawin ho natin ay magiging halos parang time in the Word setting ang atin hong worship service. So magpipilitin natin magkaroon pa rin ng mga awitan, Bible reading, and then yung pangangaral ng salita ho ng Panginoon. So it's either, tingnan ho natin kung isa ho, kaya ho ako nag-time in the Word din ngayon ay para matansya rin yung kakayahan ng pagsasalita sa pagkakataon ho na ito. So wait for further announcements. Either gagawin natin ng Sunday school, Sunday morning, then walang Sunday evening, or Sunday morning worship and then Sunday evening worship kung kakayanin sa biyaya ho ng Panginoon. So pag-pray natin yan, hintayin ho natin at nawa patuloy natin ipag-pray ang isa't isa. Speaking of prayer, pagkatapos ho ng ating time in the Word ngayong gabi ay magkakaroon ho tayo ng online prayer meeting. So atin hong inaasahan ang mga kapatiran na magkasama-sama tayong muli sa atin hong pananalangin. And speaking of prayer, ay pag-pray ho natin ang Reyes family. Dalawa ho sa kanila din ang COVID positive, ang bunsong anak na si Dave
Reyes at ang asawa ni Sister Amor, si Brother Robert Reyes. So far ay kagaya ho namin ay mild ang symptoms at okay naman ho ang oxygen saturation level. So pag-pray ho natin dahil si Brother Robert ay senior citizen na yan. So pakipagsakisama ho natin sa panalangin. Sa mga nangangamusta ho sa amin na natiling mild ang aming symptoms at ang aming anak na si Timmy ay nandun na yung kasiklahan at unti-unti na nakakakain. So salamat sa Panginoon, salamat sa mga patuloy na nagpe-pray. Gusto ko rin hong hilingin ang inyong panalangin para sa ilang mga kaibigan ko ho. Meron tayong kaibigang pastor, kamanggagawa. I believe sa Binangonan sila, ang Banyaria family. Sila ay parehong mag-asawang nagkritikal. Pero sa ngayon, salamat sa Panginoon ay medyo nakakahinga na daw sila ng mas maayos. And sad to say, isa sa mga members nila na nangangaral na rin sa church ay sumakabilang umuwi na sa Panginoon because of COVID complications also. So, pag-pray ho natin ang Banyeria family at sana ho ay patuloy silang maka-recover na. Okay, so yun ho ang atin hong mga announcements, prayer requests, and reminders. Tayo ho muna ay dumako sa isang sandali ng pananalangin bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you. Tunay, nakakamangha ang katapatan mo, ang kabutihan mo sa amin. Sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, ang iyong kamay ay gumagawa at kumikilos sa ikabubuti ng iyong mga anak at sa kakaluwalhati ng iyong pangalan. At Lord, itong katotohanan na ito ay alam namin sangayon sa iyong salita, kaya anuman ang iyong pahintulutan na mangyari sa aming buhay, ay alam namin ito ay sa ikabubuti. Salamat po, O Diyos, sapagkat napakabuti. Salamat po, O Diyos, sapagkat wala kang gagawin na hindi ikabubuti. Salamat, O Diyos, na lahat ay gagamitin mo, ultimo ang mga bagay na tila bagang masama sa aming paningin upang gawin ang pinakamabuti para sa amin. Purihin ka. Walang ibang kagaya mo. Salamat na niligtas mo kami. Salamat na kinahabagan mo kami. Salamat na ikaw ang kumilos upang kami ay makakilala sa aming Panginoong Hesus at magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa pag-iingat mo sa aking buong pamilya, aking asawa na si Jonah at sa anak naming si Timmy. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na yung ginamit at patuloy na ginagamit, maging mga mahal sa buhay na nandoon ang pagsuporta at pananalangin. Purihin ka, O Diyos, sa mga bagay na ito. Lord, marami kaming mga kapatiran mula sa iba't ibang mga iglesia na hindi namin kilala na nahandoon ang pagkaranas ng COVID-19 na ito. Iba ay mild symptoms kagaya namin, ngunit yung iba ay dumaraan at sa punto na halos agaw buhay. Maawa ka po, O Diyos. Tulungan mo po sila. Abutin mo po ng iyong kamay at ganapin mo po ang pinakamabuti sang-ayon sa iyong kalooban. Lord, amin din pong hinihiling ngayon, maawa ka rin po. Abutin mo rin po ang Reyes family. Si Brother Robert, si Brother Dave, Reyes. Tulungan mo po. At yun din, Panginoon, Sister Amor, bigyan mo po siya ng comfort at kagalakan sa gitna ng ganitong kalagayan. Muli, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon, ikaw po nawa ang maluwalhati. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan. Lalo't higit, Panginoon, gamitin mo ito sa patuloy na ikababanal ng aming mga buhay. At kung meron mang hindi pa mananampalataya, O Diyos, ikaw po ang kumilos sa ikaliligtas ang kanilang kaluluwa. O Panginoon, sa namin nihiling lahat ng ito, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin at mabuti, at ikaw ang Diyos na kayang gumawa at higit sa aming hinihingi at inaakala. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako po tayo sa ating lesson proper. Excuse me po. So kung minsang paubo-ubo ho tayo ay ipagpaumanhin nyo ng mga kapatid. Excuse me lamang po.
So, soteriology, the doctrine of salvation, lesson number 9, particularly ang atin ng pag-aaralan ngayon is God's sovereign election unto salvation. Pero dumako ho muna tayo sa review. Kung naalala nyo ho, our union with Christ is the overall ground of God's dealing with us for our salvation. Ito yung pinaka-overall ground, ito yung pinakatungtungan ng lahat ng pakikitungo ng Diyos sa atin pagdating sa ating kaligtasan. Sabi ng Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places, and here's the key word, in Christ. So, all of those spiritual blessings in heavenly places, all the salvation blessings na atin hong mapag-aaralan, even those that falls under the Ordo Salutis, Order of Salvation, all of that ay in Christ, kay Kristo Jesus. So, again, let me point out, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, kung wala ka naman kay Kristo Jesus, ang ikaw ay nasa ilalim, hindi ng biyaya, kung hindi ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Hindi tinatanong kung anong relihiyon mo, hindi tinatanong kung sumunod ka na ba sa isang panalangin o hindi. Ang tanong ay, tunay ka bang sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo? Are you in Christ? So kung ikaw ay in Christ, you are blessed with all spiritual blessings. And then pinag-aralan natin almost I believe for 2 sessions ng atin hong time in the Word ay itong doctrine of total depravity. Total depravity. Ano bang ibig sabihin ho ng total depravity? O yung iba ang tawag ay total inability. It says that all men, lahat ng tao, dahil sa pagkahulog na ni Adan at ni Eva sa kasalanan, ay ipinanganak na morally corrupt. Nandun yung moral corruption, enslaved or alipin sa kasalanan, at in enmity with God. Nandun ang pakikipag-alit, pakikipaglaban, or hostility toward God. Hindi neutral ang tao pagdating sa Diyos. Ang taong hindi ligtas, sangayon sa Biblia, ay hostile. Ayaw sa Panginoon, laban sa Panginoon, actively against God. Yun ang kalagayan ng hindi ligtas. And then, not only that, kung hindi unable to please Him, hindi kayang bigyang kaluguran ng Diyos, or sa kanilang sarili, hindi nila kayang manumbalik at lumapit kay Kristo at manampalataya kay Kristo para maligtas. Hindi kaya yaan ng taong patay sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng doktrina ng total depravity. Ang kasalanan ay total, ang epekto, ang kabuuan ng tao ay naapektuhan ng kasalanan, at kaya ito ang dulot. Ang sabi ng 1689 Baptist Confession of Faith, merong ilang mga higit sa malamang ay hindi nakakaalam ng history. Sinasabi nila, bago lang yung mga bago. No. 1689, yung mga early Baptist forefathers ho. Ito ang paniniwala at ito yung kanilang sinabi. Our first parents by this sin fell from their original righteousness and communion with God, and we in them, whereby death came upon all becoming dead in sin, and wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. So yun yung total depravity, wholly defiled, totally defiled in all, sa lahat ng bahagi ng katawan at ng kaluluwa. That is, walang hindi naapektuhan ng kasalanan nung nahulog si Adan at si Eva at tayo na nasa kanila. Pinag-aralan natin at inisa-isa natin ito. The heart and mind is corrupted by sin. Ang puso at ang kaisipan ay apektado ng kasalanan. The affections or the desires are affected by sin. Even yung pagnanasa ay
apektado ng kasalanan. Man is slave to and dead in sin. Ang tao ay alipin at patay sa kasalanan. So, hindi maliit ang problema, kung hindi grabe ang problemang dulot ng kasalanan sa tao, at ang epekto nito is in totality. Yung kaisipan, yung puso, yung affection o yung desire ng tao ay apektado ng kasalanan. Anong punto? Malinaw ang larawan na pinapakita ho ng Biblia. Ang tao sa kanyang kabuuan ay apektado ng kasalanan. Walang hindi apektado, walang parte, walang aspeto sa atin bilang tao na hindi apektado ng kasalanan. Romans chapter 8, ilan lang to sa mga verses na ating ikinsidera. Verse 7, because the carnal mind, and sa context nito Romans 8, ang carnal mind ay the unsaved. Pumapatungkol sa hindi ligtas, sa hindi Kristiyano. The carnal mind is what? Is enmity against God. So, actively hostile, actively against, contrary, laban sa Panginoon. For it is not subject to the law of God. Hindi ito napapailalim sa kautusan ng Panginoon, neither indeed can be, at hindi nito kaya. Hindi nito kaya. Ang pinag-uusapan na ho dyan ay yung kakayahan by His nature, sa kanyang natural, sa kanyang likas, dahil ang tao nga ay nahulog sa kanya sa kasalanan, in his fallen human nature ay hindi niya kayang magpailalim sa kautusan. That's why salvation by keeping the law is impossible. Hindi kaya ng tao. At malino yan sa Romans chapter 10. Well, 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and verse 14 ang sabi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Yun daw natural na tao, yung hindi saved, hindi tinatanggap ang mga bagay patungkol sa Espiritu ng Panginoon. For they are foolishness unto him. So, his perception sa mga bagay na yun, foolishness, kamangmangan, walang kwenta. And then, ang sabi ni Pablo, neither can he know them. So, yun daw hindi ligtas, he cannot. Take note ho yung salita. He cannot. Neither can he know them. Ibig sabihin, wala siyang kakayahan. Speaking of ability, ang isang hindi ligtas ay walang kakayahan na maalaman o matanggap ang mga spiritual na bagay patungkol sa Panginoon. Bakit? They are spiritually discerned. At ang isang taong hindi ligtas ay spiritually dead. So, ito ang kalagayan ng tao. Anong implikasyon? Ano ngayon kung ang tao ay sa kanyang kabuuan ay apektado ng kasalanan? Number one, being in this state, man is rebellious and hostile toward God. Nabas natin kanina, is in enmity with God. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay rebelde at kontra laban sa Panginoon. Number two, man will not and cannot cause themselves to change. Nakita natin yan. Can the utopian change his skin or the leopard his spots? Ang implied answer, no, they cannot. Hindi kayang baguhin. At ang tao sa ganang kanyang sarili ay hindi niya kaya. And by the way, hindi lang hindi kaya, kundi ayaw niya. Ayaw ng tao. At mamaya makikita pa natin yung isang talata na mahalaga dito. And then number 3, fallen man cannot please God. For without faith, it is impossible to please Him. Ang sabi ng Biblia. And di lamang ho yun sa Romans chapter 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Wala silang kayang gawin na makakapagbigay lugod sa Panginoon. Even their very best works, yung pinaka mabuti nilang magagawa sa buhay na ito, even their religious activities, they cannot please God. Bakit? Dahil sa epekto ng kasalanan. And then number 4,
Ito yung isa sa pinaka nakakatakot. Number 4, because man is totally depraved, that is, apektado ng kasalanan ng kanyang buong pagkatao, sinful man will not and cannot come to Christ for salvation. Ang taong makasalanan ay hindi lalapit, ayaw niya, at hindi kayang lumapit kay Kristo para maligtas. Ulitin ko ho, ayaw at hindi kayang lumapit kay Kristo para maligtas. At siguro meron nakikinig ngayon na parang weirdo. Bakit ayaw? Di ba gusto naman ng taong maligtas? Well, ang sabi ng Bible, ayaw niya. Ang sabi ng Bible, hindi niya kaya. Ayaw niya at hindi niya kayang lumapit kay Kristo. Remember, ang taong hindi ligtas, ang sabi, he is in enmity against God. Now, question, kanino masusumpungan ang kaligtasan? Well, ang kaligtasan ay masusumpungan sa Panginoon. Well, he is in enmity against God. Bakit niya gugustuhin? Ayaw ng taong makasalanan. Ang sabi, sinful man will not and cannot, as we have said kanina sa 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Hindi niya kaya itong matanggap, hindi niya kaya itong unawain. John 6:65, aring merong makulit at nagsasabi, hindi kaya ng tao, kaya ng taong lumapit kay Kristo, kailangan lang ng opportunity. Walang sabi ni Jesus ay ito, and he said, therefore said I unto you, that no man can come to me. Again, kailangan mong pumikit para hindi makita. Ang sabi ni Jesus, wala daw taong kayang lumapit sa Kanya. Wala kahit isa. Walang taong may kakayahan because sin had rendered man unable. Ganun katindi. Hindi ka lang basta pinilayan ng kasalanan sa isang paa at iika-ika kang lalapit kay Kristo. No, pinatay tayo ng kasalanan. Inalipin tayo ng kasalanan. Yun ang ating kalagayan sang-ayon sa Biblia. Anong punto? Man in and of himself cannot and will not be saved. Ito dinidiin natin. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili at ayaw niya dahil ayaw niya sa Diyos na tagapagligtas. John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and that is Jesus Christ, the Savior. Dumating ang tagapagligtas. And anong sabi ng Bible? And men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. They loved darkness. So, hindi kulang sa impormasyon ang dahilan. Merong mas malalim na kahit ibigay mo lahat ng impormasyon, hindi pa rin tatanggapin. Bakit? They loved darkness rather than light. Ganun katindi ang epekto ng kasalanan. Now, kung ang theology mo ay mas mabuti ang tao kaysa sa sinasabi ng Bible, kung ang pagkaunawa mo sa tao ay taliwas sa Biblia na ang tingin mo, gusto ng tao naman kay Jesus, kailangan lang nila ng opportunity na makalapit, ang tao naman ay mabait talaga, that is a unbiblical thinking patungkol sa tao. Sang-ayon sa Biblia, ang tao ay totally depraved. Ayaw niya sa Panginoon. Maaari siyang maging relihiyoso. Oo, maaaring gusto niya ang langit, gusto niya ang kapayapaan, at gusto niya lahat ng benepisyo na kasama nito, pero ayaw niya sa liwanag. Ayaw niya sa Diyos. Hostile toward God. Ito ang larawan ng tao sang-ayon, hindi kay Brother Paul, sang-ayon sa salita ng Diyos.
Matthew 19:24, dito tayo natapos last time sa ating home time in the Word. Ang sabi ho ng ating Panginoong Jesus, let's just read for the sake of time, verse 25, when His disciples heard it. Ano yung heard it? Mas madali pang pumasok sa kamelyong pumasok sa butas ng karayong kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Nung narinig ito ng mga disipulo, they were exceedingly amazed. Translation, nagimbal sila. They were shocked out of measure. Yung sinabi na yun ni Jesus, ang tanong nila, who then can be saved? Kung ganun, sino pang maliligtas? At ang implikasyon nila dun sa sinabi ni Jesus, kung totoo yun, Jesus, walang maliligtas. Walang maliligtas. At ang tugon ni Jesus sa ito, but He beheld them and said unto them, with men, this salvation is impossible. Ang kaligtasan ay imposible sa tao. But with God, all things are possible, including salvation. So, imposible ang kaligtasan sa tao, pero posible sa Diyos. At sinadya ko ho na dito tayo tumigil last time. Bakit? Anong punto? When it comes to salvation, kailangan tayo ay tumingin sa Kanya na kung sino lamang ang maaaring gumawa para magkaroon ng kaligtasan at ating i-appreciate at tanggapin yung Kanyang ginawa. Again, going back sa sinabi ni Jesus, with men, this is impossible. But not with God. With God, all things are possible. So pag pinag-usapan ng tungkol sa kaligtasan, kailangan nating tumingin sa Diyos at tignan natin ano ba ang ginawa ng Diyos para magligtas. Sabi nga ni Brian Russell sa kanyang book, The Saved by Grace, from first to last, ang sabi niya, because man has neither the will nor the ability to save himself from hell. So wala siyang will, wala siyang kalooban, mas gusto niya talaga ang dilim, at wala siyang abilidad, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Anong sabi? The decision whether or not to save him and the means by which it was to be done must rest in God. Dahil imposible sa tao, ito yung punto rin natin kanina, dahil imposible sa tao, ito dapat ay tignan lamang natin at ilagak lamang sa Panginoon. Again, the question is, ano ang ginawa ng Diyos para magligtas? By the way, just a side note, kung ang Diyos ay nagdesisyon na walang iligtas na kahit isa, siya ay mananatiling perpektong matuwid na Diyos. Hindi siya nasa ilalim ng anumang obligasyon o hindi niya kailangan na magligtas. Yung kaisipan na ang Diyos ay ang lungkot, nung naisip ng Diyos na malungkot siya, na nag-iisa siya, ang ginawa niya, sinugo niya si Jesus para makasama kanya. Again, that's blasphemy. No, hindi niya kailangan na magligtas. Hindi siya obligado na magligtas. Pero siya ay nagligtas. Pero gusto ko lang tandaan natin, hindi siya obligado. Sapagkat isa sa mga laging pupuntahan natin yan, ayokong i-overstep yung ating lesson. So, i-discuss natin, ano bang ginawa ng Diyos? Makikita natin sa Bible, and I would like to propose, ang ginawa ng Diyos, siya ay pumili ng ililigtas. Ang Diyos ay pumili ng ililigtas. At ito yung doktrina ng God's sovereign election unto salvation. At binilagay ho talaga dyan yung adjective na sovereign itong election na ito. That is soberano. Nasa kanya ang kapangyarihan na pumili at nasa kanya ang karapatan na pumili, at itong pagpili na ito particularly ay unto salvation, patungo sa o para sa kaligtasan. Yung iba ang tawag dito is unconditional election. Ibig sabihin, pumili ang Diyos na walang kondisyon na nahandoon sa tao o nakasalalay sa tao na kondisyon. So, God's sovereign election unto salvation. So, tingnan ho natin. Let us first define
Inumin ko ho yung definition ng Leo Berkhoff sa kanyang systematic theology. That eternal act of God, ito daw, election unto salvation, as ay yung eternal na gawa ng Diyos na kung saan siya sa kanyang soberanong kabutihan o mabuting kalooban na walang anumang nakitang merito sa mga pinili, ay pumili ng mga partikular na bilang ng mga makasalanan upang tumanggap ng espesyal na biyaya at ng walang hanggang kaligtasan. It may be said to be God's eternal purpose to save some of the human race in and by Jesus Christ. So again, nahandoon yung pinaka-gist noong ibig sabihin nitong election. Ang Diyos, again, sa kanyang soberanong mabuting kalooban at hindi sang-ayon sa anumang bagay na nakita niya doon sa mga pinili, ay pumili. So, ang Diyos ay pumili ng partikular, at dito ginamit yung partikular na bilang ng mga makasalanan para tumanggap ng kaligtasan. Sa Westminster Shorter Catechism, sa question number 20, itong tanong, did God leave all mankind to perish in the state of sin and misery? As we have said, ang tao ay nagkasala, hindi obligado ang Diyos na magligtas. So, anong ginawa ng Diyos? Pinabayaan lang ba niya? Ang sagot ay ito. Answer, God, having out of His mere good pleasure from all eternity elected some to everlasting life, did enter into a covenant of grace to deliver them out of the state of sin and misery and to bring them into a state of salvation by a Redeemer. So again, mula sa kanyang good pleasure, His mere good pleasure from all eternity, elected some to everlasting life. Again, that word elected meaning selected, meaning choosing, pagpili, paghirang, or doon na rin, pwede na rin gamitin yung word na predestine or pagtatalaga. So again, ang Diyos ay pumili, nagtalaga, humirang ng mga ililigtas niya. Ito ang tinuturo ng God's sovereign act of election unto salvation or unconditional election. Ang Diyos mula sa mga taong makasalanan na karapat dapat parusahan at hindi siya obligadong magligtas, pumili ng mga partikular na individual upang kanyang ililigtas. So, upang kanyang iligtas. Ito ang ibig sabihin ng unconditional election. It is God exercising His divine prerogative. Ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos, sa lahat ng karapatan na meron sa kanya, ay pumili ng kanyang ililigtas. Problema. Anong problema? Ang doktrinang ito ay very much hated and debated in much of the history of the church, even as of today. Sabi nga, kung gusto mo mag-away daw ang magtalo, hindi na mag-away. Kung gusto mo daw magtalo ang mga Kristiyano, pag-usapan ng election sa politika at election unto salvation, mag-uuwi sa pagtatalo ang usapan. So, that's sad. That's very sad. Ought not to be. Pero, maraming misunderstanding pagdating dito. Maraming misrepresentation pagdating sa doktrinang ito. So, ngayong gabi, ang gusto ko lang tingnan natin, is it biblical? Is this biblical? Ang Diyos nga ba? Dahil mayroong mga nagtatanggi. May mga hindi naman pwede. Oo, ang Diyos ay pumili ng bansa. Ang Diyos ay pumili ng mga apostol. Okay yan. Ang Diyos ay pumipili ng mga magpapastor. Yes. Pero pipili ang Diyos para sa kaligtasan? No naman. Hindi pwede. Masyado unfair. Ayan. So, maraming nagtatanggi ng doktrinang ito. So, ang question na isa lang, ang goal ko ngayong gabi, is this biblical? Meron bang biblical ground para maniwala tayo na ang Diyos nga ay pumipili para sa ikaliligtas? O pumili ba siya ng kanyang mga ililigtas? Okay?
So, tingnan ho natin. Magpatuloy ho tayo. So again, this is a hated doctrine. Marami ang namumuhi dito. Noon palang panahon ni Abraham Booth, nabuhay siya noong 1700s. Ang sabi niya, election is a truth now much attacked. Without doubt, it was thought a very important truth in the past, especially by the reformers. But now it is said to be offensive to human reason, immoral, damaging to true piety, and hurtful to mankind at large. So, ito daw doktrina ng election, grabe ang atake. Dati, ito daw ay yung sinasabi niyang reformers just 100 years ago sa kanyang panahon. Ay napakahalaga nitong doktrinang ito. Pero nung just after 100 years after the reformers, ay handun na yung matinding atake sa doktrinang ito ng election at sinasabi na offensive to human reason, immoral, damaging to piety, and so on. Sabi nga ho ni Tim LaHaye, kung hindi nyo alam, Tim LaHaye ang isa sa mga pangunahing author ng Left Behind series. Ang sabi niya, to suggest that the merciful, long-suffering, gracious, and loving God of the Bible would invent a dreadful doctrine like this, that is predestination, or yung ang election. So, para isa-just man lang daw na ang mahabagin at maawain at mabiyaya at mapagmahal na Diyos ng Biblia ay mag-iimbento ng ganito kahindik-hindik na doktrina na siya'y pipili. Ang sabi ni Tim LaHaye, which would have us believe that is an act of grace to select certain people for heaven and by exclusion others for hell, comes perilously close to blasphemy. Okay? So, sang-ayon kay Tim LaHaye, itong doktrina ng election unto salvation is very, very close to a blasphemous teaching. Naglumilikha ka, tila baga ng isang Diyos-Diyosan. Sabi ng isang Bible teacher sa Amerika, to say that God sovereignly chooses who will He save is the most twisted thing I have ever read that makes God a monster, no better than a pagan idol. Pag sinabi mo daw na ang Diyos ay soberanong pumili ng kanyang mga iligtas, yun daw ay isang monster, halimaw, at hindi na mas mainam sa pagan idol. Again, these are supposedly Bible teachers. Sabi ng isang kilalang pastor sa California na mismong narinig ko ito nung sinabi niya sa kanyang mula sa kanyang bibig. Sabi niya, Calvinism, it includes doctrine of election, kills churches. Ito daw ay pumapatay sa mga iglesia. So, hindi maliit ang akusasyon, hindi magaang ang mga ibinabato sa doktrinang ito, particularly ng unconditional election or sovereign election unto salvation. Pero ang sabi ni J.I. Packer, isang mahusay na theologian, the doctrine of election, like every truth about God, involves mystery and sometimes stirs controversy. For example, the doctrine of the Trinity, there's mystery. Sometimes there's controversy. Pero ang sabi niya, but in Scripture, it is yung doctrine of election. It is a pastoral doctrine. Ibig sabihin, ito yung doktrina na nag-aalaga, brought in to help Christians see how great is the grace that saves them and to move them to humility, confidence, joy, praise, faithfulness, and holiness in response. So, nakikita natin sa Biblia, hindi ito pumapatay ng iglesia, ito ay nagpapaypay ng apoy ng pagiging makadiyos. Itong doktrina ng election. And if we will go to passages of scriptures kung saan itinuturo at pinapakita itong napakagandang doktrinang ito, ito nga ay nagtutulak sa pagiging makadiyos. So again, itong ideya na monster ang isang Diyos na pumili ng ililigtas niya o no better than a pagan idol, or again,
itong doktrinang ito ay pumapatay sa mga churches? No. Pagkat ito'y tinuro ng mga apostol. I believe si Spurgeon na nagsabi na meron daw nagsabi sa kanya na ang doktrinang ito ay hindi nakakatulong sa church, nakakasama pa. Sabi ni Spurgeon, nakakatakot naman, ayokong nasa tabi mo pagdating sa paghahatol. Inaakusahan mo ang Diyos, naglagay siya sa Biblia ng hindi kailangan at nakakasama sa kanyang iglesia. At again, ganun din ang doktrina ng election. Hindi ito bagay na pumapatay ng church o nagpapawala ng pagiging makadiyos. Pag tinignan natin ng Biblia, ito'y nagpo-promote ng pagiging makadiyos. Why the hate? Bakit ganun na lang? Abraham Booth sa kanyang very perceptive na observation, bakit ayaw ng tao ng doktrina na ito? Again, sabi niya, but why is this truth so attacked? Unless I am greatly mistaken, di ba na ako'y labis nagkakamali, ang sabi niya, it is because it cuts away our human pride by making salvation arise wholly from God's gracious decision. By the way, if I remember correctly, si Abraham Booth before ay hindi siya naniniwala sa election. Na si studied scripture, nakumbinsi siya at sinulat niya yung kanyang isang maliit na libro by grace alone. At dito galing yung quotation na yun. Nevertheless, ang sabi niya, it cuts away our human pride by making salvation arise wholly from God's gracious decision. Tinatagpas itong doktrina ng election, kaya ayaw ng mga tao. Tinatagpas nito ang kayabangan ng tao at iniuugat ang salvation sa biyaya, purong biyaya na desisyon ng Diyos. Election leaves no difference between one person and another as to why this person should be saved and not that one. God alone receives the glory for saving people. God alone receives the glory for saving people. Kaya marami ang ayaw. Hindi ko lang kung nailagay dito. Kaya ayaw din ng iba is because it's uncomfortable. Ang doktrina ng election ay is uncomfortable. Ang gusto ng mga tao, nasa kanila ang control. Ako ang magdedesisyon. Ako ang may hawak. Nasa akin ang huling halakahak. No? Pipiliin ko ba ang Diyos o hindi? Ako ang no. Sabi ng Bible, sa Diyos ang desisyon. Isang sampal sa tao na mayabang, nagkala niya siya ang may hawak. No. Ang Diyos ang may hawak. Ang Diyos ang may desisyon. Sabi ng 1 Corinthians 4:7, for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Sino nagtangi sa iyo kumpara sa iba? Kung ligtas ka ngayon, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, bakit? Bakit hindi yung kapitbahay mo? Mas mabait ka ba? Mas banal ka ba? No. Pare-pareho tayo makasalanan. Mas matalino lang ba tayo? Who make it you to differ? Ano nangyari? Bakit ka naligtas? Tatapakin mo ba ang iyong sariling balikat? Desisyon ko. Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Meron kang kaligtasan? Saan galing yun? Meron kang pananampalataya? Let me ask, saan galing yun? So again, election ay pinapakita yung grabing biyaya ng Panginoon talaga sa kaligtasan. Sabi nga ni Michael Horton sa kanyang book na Putting Amazing Back into Grace, you see, we can talk about grace. Pwede nating pag-usapan ng biyaya. Pwede tayong kumanta tungkol sa biyaya. Pwede nating ipangaral ang biyaya hanggat hindi tayo masyadong lumalapit sa biyaya. We can talk about grace, sing about grace, preach about grace, just as long as we do not get too close to it. Election
is too close. When we give up into election, we finally give up on ourselves in the matter of salvation. Ang tao, ang ayaw maniwala sa election, ay nagpapanatili ng isang tungtungan para sa tao pagdating sa kaligtasan. I got saved because I decided. Ang doktrina ng election, aalisin yung kahuli-huling tungtungan ng tao na yun. Lahat ibibigay ng papuri sa Diyos. He decided. He chose. Siya ay pumili. Siya ang nag-elect. The failure of today's popular belief. Ano ba ang popular belief sa panahon natin? As we have said, ang election ay hindi popular. Ito ay hated. Anong popular belief? Ang popular belief is man's choice of God. Hindi ang pagpili ng Diyos sa tao, kundi ang pagpili ng tao sa Diyos. I made the decision. I made the choice. Man's will is the ultimate determining factor. Ito ang popular belief. At itong popular belief na ito ay pumapalya sa dalawang napakamahalagang lugar. Una, it fails to seriously consider the truth of man's radical or total depravity. Kagaya na nakita natin kanina, ang total depravity, ang tao ay nasa estado ng pagrebelde at ayaw sa Diyos. Ang kalooban ng man will not and cannot cause themselves to change. Hindi kaya ng taong baguhin ang kanilang sarili. Ang tao ay hindi kayang bigyang lugod sa Panginoon. At ang taong makasalanan ay ayaw at hindi kayang lumapit kay Kristo para maligtas. So, hihintayin mo ang isang taong rebelde at kaaway at nakikipag-away sa Diyos, isang taong hindi kayang baguhin ang kanyang sarili, isang taong hindi kayang bigyan lugod ang Diyos, at ang isang tao na ayaw, mas mahal ang dilim kaysa liwanag, hihintayin mo siyang gumawa ng desisyon? Itutungtong mo doon sa taong yun ang pag-asa na siyang gumawa ng desisyon para siya maligtas. So again, it totally fails to consider itong katotohanan ng pagiging makasalanan ng tao. Again, 1 Corinthians 2:14, as we have seen, and then sabi ni Jesus sa John 6:65, and he said, and therefore I say unto you, that no man can come unto me. No man can come unto me. Walang taong may kakayahang lumapit kay Kristo. And then number 2, it fails to seriously consider the truth of God's sovereignty in all things, including salvation. Hindi kinukonsidera na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. Totoo nga ba? Halimbawa, pag sinabi ng omnipotent nga ba? Pag sinabing omnipotent or powerful, ibig sabihin all-controlling, kontrolado niya nga ba lahat? So kung kontrolado niya lahat, kasama ba ang kaligtasan doon? Kontrolado niya ba? O hindi? At madalas, ang kaligtasan ay nilalagay ang kontrol sa kamay, hindi ng Diyos, kung hindi ng tao. God's sovereignty in all things is accepted, except in the area of salvation. Man is sovereign. Pagdating sa nature, yes, soberano ang Diyos. Pagdating sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo, yes, soberano ang Diyos. Pero pagdating sa kaligtasan, no, ang Diyos ay tila baga nakatali ang kanyang kamay at walang magagawa kung hindi hintayin ang desisyon ng makapangyarihang kalooban ng tao or malayang kalooban ng makapangyarihang free will ng tao. So muli, anahan doon yung pagpalya nung popular na pananampalataya. Ngayon, yung popular na pananaw na ang tao ay may kakayahan at ang Diyos ay naghihintay lang. Yung parang ang Diyos ay namimingwit, nanghihintay na may kumagat ka sana. At nasa tao ang desisyon kung kakagat ba siya o hindi. Well, hindi ho ganon. Hindi ho ganon ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Romans chapter 11 verse 33,
O the depth, the riches both of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are his judgments and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor, or who hath first given to him, and it shall be recompensed to him again. So this is Apostle Paul, namamangha siya sa grabe ng katalinuhan, ng karunungan ng Panginoon na nakita niya sa paraan ng pagkilos ng Diyos sa kaligtasan, it's including election. Verse 9, 10, and 11, chapter 9, 10, 11 ng Romans. At kanyang ikilimax yung pagpupuri sa Diyos. I-encapsulate niya lahat ito sa verse 36. For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Do you believe this? Kung naririto ka ngayon at hindi ka naniniwala sa sovereign election of God unto salvation, may hirapan kang sabihin ng verse 36. Galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, ang lahat. Or sasabihin mo itong verse ito, ang lahat, laban lang sa salvation, to whom be glory forever. Amen. No? All things, even salvation. Mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Even in salvation. To whom be glory forever. Amen. So, itong popular na pananaw na nakasabdepende sa free will, by the way, how free yung slave sa kasalanan, how free yung patay sa kasalanan, how free yung hostile toward God, how free is that? Not free at all. Yes, malaya siyang magkasala. Yes, malaya siyang magdesisyon palayo sa Panginoon. Pero hindi niya kayang lumapit kay Kristo sa ngayon sa Biblia. Yun ang fallen free will, if you want to use that. Yes, may free agency, kayang gumawa ng desisyon, pero siya gagawa ng desisyon sang-ayon sa kanyang sitwasyon at kalalagayan. Ano yung kalalagayan niya? Siya ay makasalanan. Patay at alipin sa kasalanan. So, not free. Not free, really. So, tuloy ho natin. So, ang popular na belief na nakadepende sa desisyon ng tao ay hindi kinukonsidera ang pagiging makasalanan ng tao at pumapalya sa pagkukonsidera ng pagiging tunay na soberano ng Diyos sa lahat ng bagay, maging sa kaligtasan. One often objection is this, na lagi nating naririnig, unfair, unjust. Kanina lamang ho, ay sa Facebook ay meron akong sinubukang pakinggan, hindi ko na pakinggang buo, na sinubukang i-refute ang doktrina ng Calvinism in a whole, and election kasama na. At laging isa sa mga comment ay, oo nga naman, kung ang Diyos ay pumili, unfair. Kung ang Diyos ay pumili, unfair. Bakit ganun? Pag ang tao pumili, fair. Pag ang Diyos ay pumili, unfair. Bakit? Saan nila nakuha yun? Why? Why is it unfair? Paliwanag nga ng mga paliwanag nga bakit unfair pag ang Diyos ang pumili. And basta unfair sa tao? Really? Siya ba ay may obligasyon? Is God under any obligation to save any? Para bang ganito, sumakay ka sa jeep at meron doon na magkakilala at nilibre niya yung kakilala niya. Pwede ba ay unfair, dapat libre mo kaming lahat? No! Uy, pumili ang Diyos, unfair, dapat piliin niya. No! Daod, yung kakapalan ng tao na batuhin ng Diyos ng katagaan na Lord, unfair kapag pumili ka. Dapat piliin mo lahat. No. Walang obligasyon ng Diyos. Yun ang ibig sabihin.
Walang obligasyon ng Diyos na piliin man kahit isa. No. Pero mabiyaya siya na pumili siya ng ilan. And by the way, hindi siya obligado na iligtas ang sino man, pero bilang Diyos na matuwid, obligado siyang hatulan lahat. Let me put it this way. Hindi ko na isama sa lesson. Naikwento ko na ho ito sa church minsan. May kausap ako, sabi niya, Brother Paul, ito yung sinasabi mo para bang may 1,000 taong nalulunod, tapos ang Diyos may bangka na kayang magsakay ng 10,000, ibig sabihin kaya niya lahat isakay, kaya niya lahat iligtas, tapos pumili lang siya ng 100. Para namang ano yun, nasan yung mercy doon? Para namang unfair yun. Ano? Nakuha niyo yung larawan, may 1,000 nalulunod, ang Diyos may isang barko na kayang magsakay ng 10,000, pero pumili lang siya ng 100. Kaya namang unfair doon sa 900 na hinayaang malunod. Sabi ko doon sa kausap ko, maliho yung larawan. Itama natin yung larawan. Meron hong 1,000 dapat bitayin. Dapat silang bitayin dahil nagrebelde sila laban sa hari, nilabag nila ang mga kautusan ng hari at dapat silang bitayin. At mula doon sa 1,000 dapat bitayin, pumili ang hari ng 100 na pinatawad niya, hindi lang niya basta pinatawad, inampun niya sa kanyang pamilya. Yung 100 nakatanggap ng biyaya at habag. Yung 900 tumanggap ng hustisya. Walang tumanggap ng unfairness. So sa biblikal na larawan, ang tao ay karapat-dapat parusahan, pero mula sa mga taong makasalanang karapat-dapat parusahan, pumili ang Diyos. Wala siyang tinrato ng unfairness in sovereign election unto salvation. There is no unfairness. There is no unfairness at all. Now, gusto ko lang hong sabihin, wala na tayong oras, we will not be able to understand it all. We will not be able to answer it all. Pero magandang paalala sa atin ang sinabi ni Isaiah 55 verse 8, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kung sa pag-aaral natin ngayon, kung ngayon mo lang na-encounter ang mga ito at matigas na karne, parang mahirap lunukin. Lalo na kung lumaki ka sa kaisipan na nakabase talaga sa desisyon ng tao, kung hindi sa Panginoon. Yes, maaari itong matigas o maaaring may mga question na hindi masagot o hindi pa masyadong mag-connect sa iyong pangunawa. Wala eskritang i-encourage na hindi porkit hindi natin maintindihan ay hahatulan na natin agad na mali. Kundi ating tignan ang katotohanan na ang kaisipan at paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. At kung hindi man natin maunawaan, hindi man natin malunok, tayo ay yuyukod sa nakasulat. At sang-ayon sa salita ng Diyos, siya ay humirang. Nais ko lang puntahan mabilis yung mga huling talata ho na atin hong bibigyan sana ng pansin sa Acts chapter 13 verse number 48. Sabi ko kanina, ito yung tanong na gusto kong sagutin. Biblical ba? Pumili nga ba ang Diyos? Babalikan natin ito, Lord willing, next week. Pero ang sabi sa Acts 13 verse 48, And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And listen to this, and as many as were ordained to eternal life believed. Kung gaanong kadami ang itinilaga sa buhay na walang hanggan, ay
sumampalataya. Again, kailangang pumikit para hindi makita kahit ang elementary, ang structure ng sentence ay mauunawaan, yung cause and effect ay malinaw. Ano ang cause? Ordained. Saan? To eternal life. Ano ang effect? They believed. Pero meron dyan sinabi, as many. May sabihin ng as many. Kung gaano karami. Walang lumabis. Walang kumulang. Kung gaano karami yung itinakda ng Diyos sa buhay na walang hanggan, sila ay nanampalataya. Now, kung iniisip mo, ako ba'y tinakda? Ako ba'y ibinilang? Ako ba'y pinili ng Diyos? Kung ikaw ay mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo, huwag kang mag-alinlangan, kabilang ka sa mga pinili ng Panginoon. Kaya ka sumampalataya. So makita ko natin, at kagaya ng Pinoy natin kanina, ito ay nag-aalis sa huling tungtungan ng tao na magkaroon ng bahagi sa kaligtasan. No? Even the very choice ay sa Panginoon. At lahat ng papuri at luwalhati pagdating sa kaligtasan natin ay sa Diyos lamang. Siya ang pumili. Kaya tayo naligtas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Again, kung may mga questions, pwede nyo i-comment o pwede nyo i-direct message ho sa akin. Welcome po ang mga tanong at ipaglilingkod ho natin yan sa biyaya ng Panginoon. After ho ng ilang minuto, 7:15, ay mag-resume ho or magsisimula ang ating online prayer meeting. I hope ang mga pag-aaral natin ito ay nakakatulong. Kung sakali man ho na nagiging blessing sa inyo, let it be an encouragement to me, to us, at pwede nyo ipagbigay alam din po yan sa atin. God bless po. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita, aming basihan ng katotohanan. Tulungan mo kami na patuloy na malaman pa, lumalim pa sa mga katotohanan na ito ng dakilang kaligtasan na iyong ginawa sa amin. Lord, thank you. Thank you dahil alam namin sa ngayon sa salita ang dahilan kung kaya't kami ay mananampalataya ngayon ay dahil pinili mo kami at hindi ka maligtaran. Lord, kung hinintay mo na kami ang pipili sa iyo, sa aming sarili hindi darating yun. Sapagkat mas mahal namin ang dilim kaysa liwanag. Alipin kami ng kasalanan. Nabubuhay sa pita ng laman. Salamat, O Diyos, sa iyong mabiyaya. Salamat, O Diyos, sa iyong mahabaging pagpili sa amin. Purihin ka. At Lord, bilang yung mga hinirang, bilang mga anak mo, tulungan mo kami na lumakad ng naayon isang buhay na karapat-dapat sa ebanghelyo na aming sinasampalatayan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pandemyang ito. Tulungan mo rin kaming maging mapagbantay, hindi lamang sa kalusugan, kundi maging sa aming spiritual na pamumuhay. Tulungan mo rin kami at pagpalain maging sa aming prayer meeting po mayaman. Lahat ng ito ay aming dinadalangin, pinapasalamat sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. At muli, sana magkasama-sama tayo sa susunod natin hong time in the Word. Magandang gabi.